Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Miyerkules sa loob ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Pagbati po sa lahat ng mga viewers, mga supporters and followers of our daily gospel reflection. Binabati ko rin po ang mga deboto ni San Antonio ng Padua saan man po kayo naroroon. Pasasalamat at pagbati din sa mga members ng Samang Bukas Palad ni San Antonio ng Padua, members of 1000 Club of St. Anthony, at sa lahat po ng mga tumutulong sa amin upang maitaguyod ang pambansang dambana ni San Antonio sa aming mga proyekto na may kinalaman po sa pagpapaganda ng simbahan at sa mga programang tumutulong sa mga nangangailangan. Kami po ay nananalangin para sa inyo, nagpapasalamat at naway nasa ligtas kayong kalagayan sa mga sandaling ito. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pong pagninilayan ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po ito sa ika-17 kabanata, mga talata 11 hanggang 19. Ang title po ng reflection na aking ibabahagi ay nagsasabing, Be Grateful Always. Lagi tayong maging mapagpasalamat. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos. At sa umaga pa lang, isang napakagandang biyaya ang binibigay sa atin, ang biyaya ng buhay. Sa bawat paggising, panibago na namang blessing. Because life begins each time we are waking up in the morning. Sabi nga, every gising is a blessing. My dear friends, the way we live our lives must be an expression of our gratitude to God's generosity. It should be a response to God's generosity to us. Nakakalungkot lang po talagang isipin na marami po ang nakakalimot sa kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat. Abot-abot at hindi mabilang ang biyayang binibigay ng Diyos, subalit marami sa atin ay tila nakakalimot. Pasalamatan natin ng Diyos. Pagising pa lang natin sa umaga, ipagpasalamat natin ang panibagong buhay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kausapin natin ng Diyos, because God deserves the first and the best conversation of the day. At sa unang mga pangungusap pa lang, ang ating nawang maibulalas ay ang pasasalamat sa pagiging mabuti ng Diyos. Today's gospel reading clearly speaks about gratitude. This is the main theme of our reflection. And allow me to enumerate some of the traits of grateful people. Una, grateful people generally are happy people. Alam niyo po ba, ng mga taong mapagpasalamat ay maganda ang disposition. Gratitude allows us to be happier by seeing things in a positive perspective. Ang taong mapagpasalamat ang nakikita ay biyaya at hindi problema. We learn to count blessings and not problems by being grateful. Alam niyo po ba that in the study of positive psychology, ayon po sa pag-aaral, gratitude is always strongly associated with being happy. It is identified with greater happiness, and gratitude helps people become more positive in their outlook in life. It is associated with good experiences, good memories. Gratitude can also improve one's health, and a person that is grateful can easily deal with adversities in life, and they are able to build lasting
and strong relationships. Oo nga naman po, ano? Ang hirap kayang makisama sa mga taong laging nakasimangot. Yung bang ang nakikita palagi ay pangit kung ano yung kulang at hindi nakikita yung bayaing tinatanggap. Sa halip na magreklamo, magpasalamat na lang po tayo. Pangalawa, grateful people see life as a blessing and not as a mystery or a problem to be solved. Be thankful for what you have and you will end up having more. Because if you concentrate on what you do not have, you will never, ever have enough. Sabi po yan ni Oprah Winfrey. At ang sabi po ni Barbara Streisand, in life, there are no problems, but only lessons to learn. Ang ganda. Sa buhay natin, ang totoo, wala naman talagang problema. Mga aral lamang na ibinibigay ng buhay at karanasan. Be thankful for what you already have while you are pursuing all that you want in life. Pangatlo, grateful people are remembering people. Ang taong mapagpasalamat ay marunong umalala. Sabi nga po ni San Pablo in his letter to the Philippians, chapter 1, verse 3, I thank my God each time I remember you. Naalala ko po yung palaging sinasabi sa amin ng aming seminary rector noong ako po ay nag-aaral pa sa seminaryo. Sabi niya, gratitude comes from the memory of the heart because the mind easily forgets. The heart always remembers. Kaya, hindi ko po nakakalimutan yun. I always remember that. At kapag naalala ko po yung kanyang sinabi, naku, nakakagaan po ng pakiramdam. Because gratitude comes from the memory of a joyful heart. The mind easily forgets, but the heart always remembers. And a true person of gratitude also remembers the giver and values the gift. Naalala yung nagbigay at pinapahalagahan ang ibinigay. Pang-apat, grateful people are generous people. Ayun, ang ganda. Yung mga tao mapagpasalamat pala ay bukas palad din, mapagbigay, marunong tumulong. Because generosity is the most outward expression of gratitude. Because grateful people are generous people. Sabi po ni Albert Einstein, the value of a man resides in what he gives and not in what he is capable of receiving. Yun. It is in giving that we find our true identity. In giving, we find the reason for living. Generosity comes from an inner feeling of being blessed. And when you feel that you're blessed, that is the feeling that we have enough to share. Kasi feeling mo, blessed ka. Kaya dahil blessed ka, you have the reason to be a blessing to others. Yun na maganda. Pinagpapala ka ng Diyos at ikaw naman mismo ay nagiging pagpapala ng Diyos para sa iba. There is a very good expression saying, generosity plus gratitude equals abundance. Yan. Magpasalamat at maging mapagbigay at ang bunga nito ay iba yung pagpapala ng Diyos. Live your life using this equation and you will find and discover that it is very true. Ako po mismo ay buhay na saksi at patotoo sa katotohanan ito. Because it is in giving that we find the true reason for living. Sabi ko nga, we live by what we get and we make a meaningful life by what we give. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tulungan po kaming maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Bawat araw, bawat panahon at sandali ng aming buhay ay busog sa iyong mga pagpapala. Maging mulat nawa kami sa katotohanan, ikaw ang mukha ng lahat ng biyaya, kung kaya't ikaw ang dulo ng aming pagpapasalamat. Sapagkat sa iyo nagbumula ang lahat ng meron kami at lahat ng aming bibigay ay nanggaling din sa iyo. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos
sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Remember that evangelization should always start at home. Patuloy po ang aking panawagan sa pangalan ng Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua. Kami po ay humihingi ng tulong para sa aming proyekto sa darating na Kapaskuhan. Pampamilyang handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Mamimigay po ang Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua ng 1,000 bags of grocery items for Medianoche para sa 1,000 pamilya. Bawat bag na naglalaman ng grocery items for Medianoche ay nagkakahalaga ng 1,000 piso. At kung 1,000 pamilya ang pagkakalooban, kailangan po namin ng 1,000,000 piso para sa proyektong ito. Sa ngayon po, umaabot na po ng halos 150,000 ang kabuuan o halaga ng naibigay na ng mga sponsors sa proyektong ito. Kung gusto niyo po maging bahagi ng proyektong ito, bukas po ang aming mga palad at ang aming tanggapan sa pagtanggap ng tulong na maaari niyong ibigay. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa iyong kagandahang loob. The God who can be outdone in His generosity may bless you and your family all the more. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen.